Sa simula ng pelikula, ilang mga tao ang pinahihirapan ng pulisya. Sila ay marahas na iniimbestigahan at pinipilit na umamin sa isang pagpatay. Isa sa mga lalaking dumaranas ng kalbaryong iyon ay si Robert. Upang maunawaan kung paano siya nauwi sa ganoong sitwasyon, bumalik ang pelikula sa mga pangyayari 6 na buwan na ang nakalipas. Ipinakilala si Robert bilang isang guro ng pisikal na edukasyon. Ngunit tuwing katapusan ng linggo, inilalaan niya ang kanyang oras sa pagtuturo ng baseball sa isang lokal na ampunan. Namumuhay si Robert ng tahimik at masaya. Sa kanilang tahanan, mayroon siyang maganda at mapagmahal na asawa at isang sanggol na anak na babae na 5 buwan pa lamang. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang sahod, sapat ito upang maging matatag sila sa pinansyal. Kontento at mapagpasalamat silang mag-asawa sa kanilang buhay. Bilang pasasalamat, naging tradisyon na nilang maghapunan tuwing linggo kasama ang mga ulila sa ampunan. Para sa mga batang iyon, halos ituring na silang mga magulang. Isang araw, biglang nawala ang isa sa mga bata sa ampunan. Agad na nagreklamo si Robert sa pamunuan ng ampunan dahil sa kanilang pagkukulang sa pagprotekta sa mga bata. Sa halip na magsagawa ng paghahanap, pinagalitan lamang siya ng direktor ng ampunan dahil sa pakikialam sa kanilang mga gawain. Kinabukasan, lihim na sinisilo ng direktor ng ampunan ang isa pang bata sa silid-imbakan. Lumalabas na siya pala ang dahilan ng pagkawala ng unang bata, balak niyang ibenta ang mga bata sa isang sindikatong kriminal. Subalit nang tangkain niyang sapilitang kunin ang batang lalaki, lumaban ito at naitulak ang direktor, na siya namang tumusok sa bakal at agad na namatay. Nabigla si Robert na nasaksihan ang lahat at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Isa lang ang malinaw sa kanya, kailangan niyang protektahan ang mga bata sa ampunan. Ngunit hindi doon natapos ang mga problema. Ang dating tahimik at payapang buhay ni Robert ay naging bangungot ng dukotin ng isang hindi kilalang lalaki ang kanyang sanggol na anak. Agad nila itong iniulat sa pulisya, ngunit walang ginawa ang mga awtoridad. Nagpakalat sila ng mga poster ng kanilang anak sa lahat ng dako, ngunit nauwi sa wala ang lahat ng pagsisikap. Isang araw, nakatanggap sila ng impormasyon na dinala raw sa isang ospital ang kanilang anak bago ito tuluyang mawala. Nagalit si Robert ng husto nang sabihan siya ng mga nurse na tanggapin na lamang ang pagkawala ng kanyang anak. Araw-araw, tinitiis ni Robert ang labis na dalamhati. Hindi na kinaya ng kanyang asawa ang kalungkutan, tuluyan siyang nalugmok sa depresyon at nagpakamatay. Walang tigil na umiyak si Robert hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Makalipas ang isang linggo, nakipagkita siya sa isang nurse na sinasabing may alam sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, ito pala ay isang patibong, tumalon mula sa bubong ang nurse at namatay. Kaagad na sinisi si Robert at siya ang pinagbintangang pumatay. Noon ay brutal siyang pinahirapan ng isang tiwaling pulis na nagngangalang Inspector Johnson upang umamin sa krimeng malinaw namang hindi niya ginawa. Mabilis na lumipas ang 17 taon. Sa wakas, si Robert ay nakalaya mula sa bilangguan sa ilalim ng parole. Sa kanyang unang araw ng kalayaan, sinalubong siya ni Inspector Johnson na kunwari mabait, kahit siya rin ang parehong opisyal na walang awang na nakit sa kanya noong araw. Nag-alok si Inspector Johnson ng kaunting puhunan at iminungkahi niyang magsimula si Robert ng maliit na negosyo dahil wala na itong trabaho. Ngunit mariing tumanggi si Robert. Isa lang ang laman ng kanyang isipan, hanapin ang dumukot sa kanyang anak na babae at maghiganti. Isang gabi, nagsuot si Robert ng itim na damit at maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan habang isinasagawa ang kanyang plano. Ang una niyang ginawa ay dukutin ang head nurse na minsang nagsabi sa kanya na tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Marahas niyang inusisa at matinding pinahirapan ang babae. Samantala, ipinakilala naman ng pelikula si Lily. Mayroon siyang 3 matatalik na kaibigan, si May, ang tanging babaeng kaibigan niya sa grupo, si Shane, anak ng kasambahay nila na inatasang protektahan siya, at si Jonah, ang kababata niyang matagal na niyang kaibigan. Kinagabihan, nagtungo sina Lily at ang iba pa sa bahay ni Jonah. Doon, palihim na ginamit ni Jonah ang laptop ng kanyang ama upang manood ng livestream sa dark web. Ang bidyong pinanood nila ay ang aktwal na pagpapahirap ni Robert sa head nurse. Habang nanonood sila, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Shane at Jonah dahil sa maliit na bagay. Sa galit, muntik nang saktan ni Jonah si Shane. Matapos ang alitan, sinubukan ni Lily na patahanin si Shane. Ngunit inamin ni Shane ang kanyang damdamin, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat maging kaibigan ng mayayamang katulad ni Lily dahil isa lang siyang anak ng kanilang katulong.
Habang naghahanda silang umalis, dumating bigla si Jonah kasama ang ilang siga upang pagtulungan si Shane. Ngunit matatag at bihasa sa pakikipaglaban si Shane, kaya naipagtanggol niya ang sarili at naiwan sina Jonah at ang mga kasamahan nitong nakabulagta at walang malay sa lupa. Hindi nila namalayan, palihim silang pinagmamasdan ni Robert mula sa malayo. Pagkaalis nila, agad niyang dinala si Jonah sa isang lihim na bunker. Doon, inilubog niya ang walang malay na binatilyo sa tubig at ipinapalabas ng live ang pagpapahirap. Lumalabas na nakuha na ni Robert ang impormasyon mula sa head nurse na si Jonah ay anak ng isang negosyanteng si Grant na kasapi sa sindikato ng human organ trafficking. Pagkatapos dukutin si Jonah, tumuloy si Robert sa bahay ni Grant kung saan dinukot niya ito at marahas na pinahirapan gamit ang electric chair. Hiniling ni Robert na sabihin ni Grant kung sino-sino pa ang sangkot sa pagdukot ng kanyang anak. Sa ngayon, ang head nurse pa lamang ang umamin sa kanyang parte. Ngunit tumangging magsalita si Grant kahit patuloy siyang pinahihirapan. Dahil doon, tinakot ni Robert na lunurin ang kanyang anak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Samantala, dumating sina Inspector Johnson at kanyang alagad na si William sa bahay ni Grant upang imbestigahan ang kaso ng pagdukot. Sa lugar ng insidente, nasaksihan nila sa isang live broadcast sa TV na si Grant at ang kanyang anak ay kasalukuyang pinahihirapan ng labis. Pagkakita nito, agad na pinaghinalaan ni Inspector Johnson na may kaugnayan ang pagdukot kina Grant at Jonah sa naunang pagkawala ng head nurse. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, ginagamot si Lily sa kanilang bahay dahil sa sakit sa puso. Naka-schedule na siyang sumailalim sa operasyon at pagkatapos nito ay lilipat siya sa Amerika upang pumasok sa bagong paaralan. Pinayuhan siya ng kanyang ama na si Roman na ituon muna ang lahat ng pansin sa kalusugan. Ipinagbawal din ito kay Shane na lumapit pa kay Lily, lahat iyon ay dahil sa nangyaring insidente kay Jonah noong nakaraang gabi. Sa pananaw ni Roman, hindi nararapat na makihalubilo si Lily sa anak ng kasambahay. Pagkatapos, isinulat niya ang isang tseke na may malaking halaga bilang kabayaran kapalit ng pag-alis ni Shane bilang bodyguard ni Lily. Gayunpaman, pinayagan pa rin niyang magpatuloy sa trabaho sa bahay ang mga magulang ni Shane bilang mga kasambahay. Kasabay nito, patuloy na pinahirapan ni Robert si Grant hanggang sa wakas ay nagsalita na ito. Ibinunyag ni Grant na ang sindikato ay pinamumunuan ng mga mayayamang personalidad. Nakikipagsabuatan sila sa mga ospital, opisyal, at maging sa mga autoridad. Ang masaklap, inamin ni Grant na patay na ang anak na babae ni Robert sapagkat ang kanyang puso ay nailipat na kay Lily, ang anak ni Roman. Si Roman mismo ang naglagay ng order sa dark web na siyang nagresulta sa pakikipagsabuatan sa sindikato. Ang sanggol ni Robert ay isa sa mga naging biktima. Pagkarinig sa kakilakilabot na katotohanan ito, labis na nagalit si Robert at ipinagpatuloy ang pagpapahirap kay Grant. Pagkatapos, naglunsad siya ng panibagong livestream at ipinadala mismo sa mga pulis ang lokasyon. Agad na tumakbo sina Inspector Johnson at William papunta sa lugar upang iligtas si Jonah. Matapos mailigtas si Jonah, papunta na sana si William pabalik sa himpilan ng pulisya, ngunit biglang sumulpot si Robert, tinakot siya, at inutusan siyang humanap ng ebidensya na magpapatunay kung kasangkot nga ba si Inspector Johnson sa sindikato. Samantala, natuklasan din ni Inspector Johnson na ang taong dumukot kay Grant ay si Robert, ang dating guro sa PE na minsan niyang pinahirapan. Hindi nagtagal, kumilos muli si Robert at dinukot naman si Roman. Dahil dito, tinawagan ng pulisya si Lily upang ipaalam ang pagkakadukot. Agad na nataranta si Lily at nakiusap sa mga pulis na iligtas ang kanyang ama. Sa parehong sandali, napansin niya sa isang whiteboard ang isang address ng hotel na pinaghinalaan niyang kinaroroonan ng kidnapper. Kaagad niyang hiniling kay Shane na dalhin siya roon. Pagdating nila sa hotel, naroon na rin sina Inspector Johnson at ang kanyang pangkat, handang arestuhin si Robert. Subalit madali silang naisahan nito. Nailigaw at natalo ni Robert ang dalawang miyembro ng kanilang grupo bago siya tuluyang nakatakas. Matapos matagumpay na makaiwas sa mga pulis, bumalik si Robert sa kanyang pinagtataguan upang pahirapan si Roman. Bagamat unay sinabi ni Roman na isa lamang siyang buyer, nabunyag kalaunan na siya pala ay may malaking bahagi ng pagmamayari sa ospital na nakikipagtulungan sa sindikatong kriminal. Ibig sabihin, siya ang tunay na responsable sa pagdukot at pagpatay ng daan-daang mga sanggol. Hindi alam ni Robert na sinundan siya ni Lily at Shane hanggang sa kanyang pinagtataguan. Walang pag-aalinlangan, agad siyang inatake ng dalawang kabataan, hinampas at kinuryente hanggang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos, kinuha nila si Roman at tumakas. Pagkagising ni Robert, agad niyang sinunog ang bunker bago pa man ito matagpuan ni na Inspector Johnson at ng kanyang mga tauhan.
Pagkatapos, nagtungo siya sa isang workshop na pansamantala niyang tinutuluyan. Doon nabunyag na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga ginagawa. Tinutulungan siya ng kanyang mga dating manlalaro sa baseball, mga ulilang kanyang inalagaan at ngayoy mga adulto na. Kabilang sa kanila ang isang mekaniko, isang abogado, at maging mga siga. Handa silang gawin ang anumang bagay para kay Robert dahil para sa kanila, siya lamang ang naging ama sa kanilang buhay. Isa sa mga ulila ang nag-abot sa kanya ng isang folder. Sa loob nito ay mga dokumentong nagpapatunay na si Inspector Johnson ay binayaran upang ipahamak si Robert 17 taon na ang nakalipas. Samantala, palihim namang nangangalap ng impormasyon si William mula kay Inspector Johnson tungkol sa kanyang kaugnayan sa sindikato. Ginawa niya ito dahil natatakot siyang muling lumitaw si Robert at muling takutin siya. Kinabukasan, natunton ng 2 opisyal ang address ng workshop na pag-aari ng mga ulila. Pagkatapos ipakita ang search warrant, agad silang nagsimulang maghanap kay Robert. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isinasagawa na ni Robert ang susunod niyang plano. Pumunta siya sa bahay ng mga kasambahay ni Roman, na siyang mga magulang ni Shane. Binalaan niyang papatayin ang ama ni Shane kung hindi nila ibibigay sa kanya ang mga medikal na tala ni Lily. Tinangka ni Shane na lumaban ngunit hindi siya umubra. Matapos makuha ang mga record na kailangan niya, agad na nagtungo si Robert sa ospital upang dukutin si Lily. Samantala, sa ospital, kasama ni Lily ang kanyang kaibigang si May na naghahanda para sa operasyon. Taos-puso siyang ipinagdasal ni May para sa matagumpay na operasyon. Sa kabilang banda, walang tigil si Robert sa paghahanap kay Lily. Ngunit inasahan na ni Roman ang kanyang pagdating. Kaya't ipinalipat niya si Lily sa isang espesyal na silid na lihim na nakatago at nag-hire pa siya ng 12-dosenang gwardya upang harangan lang si Robert. Nag-iisa lamang si Robert, armado ng kanyang baseball bat. Ngunit ang kapangyarihang ibinubuga niya sa bawat hampas ay nakagugulat. Sa loob lamang ng maikling panahon, matagumpay niyang nadala si Lily pabalik sa kanyang hideout. Pagkamulat ni Lily, ipinakita sa kanya ni Robert ang isang video na nagpapatunay na masamang tao si Roman. Sa video, umamin mismo si Roman sa kanyang pakikilahok sa ilegal na kalakalan ng mga organo. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay nang sabihin ni Roman na buhay pa pala ang anak ni Robert, at si Lily iyon. Lumalabas na sinadya ni Roman na alagaan si Lily upang makuha ang kanyang puso para sa tunay niyang anak na babae, ang kanyang anak sa dugo, na itinago niya sa lahat. Pagkarinig nito, lubos na nabigla si Lily, ngunit tumanggi siyang maniwala. Ipinagpilitan niyang nagsisinungaling lamang si Roman kay Robert upang protektahan nito ang sarili. Gayunman, isa sa mga ulila ang nagkumbinsi sa kanya na nagsasabi ng totoo si Roman. Hinikayat siya ng lalaki na manatili kay Robert, ang kanyang tunay na ama. Ipinaliwanag niya na para sa mga ulila, sina Robert at ang yumaong asawa nito ay mga anghel ng awa. Kahit hindi sila mayaman, palagi silang naglalaan ng pera upang mapakain ang mga bata. Tiniyak ng lalaki kay Lily na wala siyang dapat ikatakot sapagkat hindi masamang tao si Robert. Ngunit matigas pa rin ang ulo ng dalaga at ayaw pa ring maniwala. Nang makatsyempo, tumakas si Lily at tinawagan si Shane. Agad siyang pinuntahan ni Shane, ngunit sinadya nitong ipaalam kay Robert ang kinaroroonan nila bago hanapin si Lily dahil napagtanto na niya na si Lily nga ang tunay na anak ni Robert. Napatunayan ito nang suriin ng mga magulang ni Shane ang mga dokumentong medikal ni Lily. Samantala, si Lily ay nakarating sa bahay ni May. Una, gusto lang sana niyang mag-charge ng cellphone habang hinihintay si Shane, ngunit napansin niyang may kakaibang nangyayari. Biglang lumabas si Roman mula sa isa sa mga kwarto. Lubos siyang nalito kung bakit naroon ang kanyang ama sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Doon niya tuluyang naunawaan na niloloko siya ni Roman simula pagkabata. Napagtanto niyang pinalaki siya ng lalaking iyon hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang patayin siya at kunin ang kanyang puso. Ang pinakamasakit na katotohanan ay nang madiskubre niyang si May pala ang tunay na anak ni Roman, at ang puso ni Lily ay nakalaan para kay May. Nagngit-ngit sa galit si Lily at agad na kinuha ang isang kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili. Hawak ang patalim, umiiyak siyang humarap kina Roman at May, ang 2 tao na pinagkatiwalaan niya ngunit pinagtaksilan siya. 17 taon siyang niloko ni Roman, na kunwari ay mapagmahal na ama, ngunit sa likod ng maskarang iyon, naghihintay lamang siya ng tamang oras upang kunin ang puso ni Lily. Mas lalo pang sumakit ang damdamin ni Lily dahil si May, na itinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan, ay kasabwat pala sa lahat. Ngunit ngayon, wala nang saysay ang lahat. Itinutok ni Lily ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib, piniling wakasan ang kanyang buhay kaysa mamatay sa kamay ni Roman. Habang tila katapusan na ni Lily, dumating bigla si Shane at nailigtas siya.
Dinala niya ito kay Robert at sabay na kinidnap si May upang gamitin bilang panangga laban kay Roman. Inutusan naman ni Robert ang mga ulila na bantayan ang dalawang babae habang siya ay naghahanda sa pakikipagkita kina Roman at Inspector Johnson. Tinawagan ni Robert si Roman at tinakot ito na papatayin si May kung hindi siya sisipot. Samantala, dinala sina Lily at Shane sa isang apartment, ang lugar kung saan isinasagawa ng mga ulila ang kanilang mga livestream at hacking operations. Doon, ipinakilala ng mga ulila ang kanilang mga sarili kina Lily at Shane at tiniyak sa kanila na si Robert ay isang mabuti at responsableng ama. Narinig nilang muli ang mga pangyayari noong 17 taon na ang nakalipas, kung kailan isa sa kanila ang aksidenteng nakapatay sa malupit na tagapamahala ng ampunan. Tinulungan sila ni Robert na ilibing ang bangkay at buong tapang niya silang ipinagtanggol anuman ang mangyari. Madalas pa siyang mag-ayuno upang makapag-ipon ng pera para lamang mapakain sila. Samantala, sa ibang lugar, sa wakas ay nakipagkita si Robert kina Inspector Johnson at William. Doon, kunwari siyang sumuko, ngunit isa lang pala itong tusong panlilinlang. Dinala siya sa daungan, ang lugar ng tagpuan nila ni Roman. Bago siya bumaba ng sasakyan, bigla niyang binanggit ang tungkol sa pagkamatay ng nurse 17 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang investigasyon, sinabi ni William na si Inspector Johnson ang pumatay. Ginawa ni William ang paratang na iyon dahil sa matinding takot niya kay Robert. Mariing itinanggi ni Inspector Johnson ang akusasyon, ngunit ang totoo, si William mismo ang tunay na pumatay sa nurse. Agad silang nagtalo at nagpalitan ng mga paratang. Habang abala sila sa mainit na pagtatalo, tahimik na tinanggal ni Robert ang kanyang posas at hinayaang magpatayan ang dalawang pulis. Sa huli ay nagawang mapatay ni William si Inspector Johnson. Pagkatapos ay isusunod niya si Robert dahil kailangang mawala ito upang mapagtakpan ang sarili niyang kaugnayan sa sindikatong nagbebenta ng mga laman loob. Habang hinahanap niya si Robert sa likod ng isang container, hindi inaasahang nakita ni William sina Grant at ang head nurse na nakakulong sa loob ng kotse, patunay na hindi pala sila pinatay ni Robert. Ilang sandali pa, natagpuan na rin ni William si Robert na nagtatago. Nagkaroon sila ng matinding santukan. Kasabay noon, dumating si Roman sa daungan. Agad niyang kinuha si May at isinakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap kay Robert sa paligid ng mga container. Sa halip, nakita niya sina Grant at ang head nurse at upang tuluyang mawala ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, walang awang pinatay ni Roman ang dalawa. Samantala, nakuhang maagaw ni Robert ang baril ni William at handa na sana siyang barilin ito. Ngunit bago pa siya makaputok, mariing sinabi ni William na wala siyang alam tungkol sa pagkidnap sa anak ni Robert. Ipinaliwanag niyang noong 17 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang bagitong opisyal na inutusan ni Inspector Johnson na patayin ang nurse. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Roman na may hawak na baril. Mukhang determinado siyang patayin pareho sina Robert at William. Nang makita iyon, hindi nagpahuli si Robert at lumaban. Sa labanang iyon, mabilis niyang natalo si Roman, pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kotse nito at inilabas si May. Noong una, inakala ni Roman na makakalusot siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit biglang dumating ang mga ulila. Wala silang binigkas na kahit isang salita, mabilis nilang pinatay si Roman at si May. Samantala, may tama ng bala sa dibdib si Robert. Pinilit pa rin niyang magpatuloy upang makasama ang kanyang tunay na anak. Sa kabilang banda, sina Lily at Shane ay inutusan na maghintay sa isang tabing dagat na madalas puntahan ng asawa ni Robert. Doon, iniabot sa kanya ng isa sa mga ulila ang isang recording. Isa itong video ng paghingi ng tawad mula kay Robert. Sa video, humingi ng tawad si Robert kay Lily dahil nabigo siyang protektahan ito 17 taon na ang nakalipas. Sinabi rin niya na kamukhang kamukha ni Lily ang kanyang ina. Nang marinig ni Lily ang madamdaming mensahe, labis siyang naantig at hindi na niya napigilang ibuhos ang mga mapapait na damdamin na bumabalot sa kanyang puso. Sa video, binalikan din ni Robert ang sandaling ipinanganak si Lily. Siya at ang kanyang asawa ay lubos na nagalak, pakiramdam nila ay pinagpala sila ng isang himala sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang pagdating ni Lily ay nagbigay ng walang hanggang saya sa kanilang buhay. Ngunit nang si Lily ay dukutin, gumuho ang kanilang mundo, na siyang nagtulak sa kanyang asawa na sumuko na sa buhay. Kung maibabalik lamang ang oras, ninanais ni Robert na sana nasaksihan niya ang paglaki ni Lily, na nadala niya ito sa paaralan, kumain sila ng mga pagkaing kalye, at naprotektahan niya ito sa lahat ng panganib at kasamaan.
Pagkatapos, binigyan ni Robert si Lily ng dalawang pagpipilian. Karapatan ni Lily ang mamuhay ng maayos at hindi kailangang tumira kasama niya. Ngunit kung pagbibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon, nangangako siya na gagawin niya ang lahat upang maging mabuting ama. Sa pakikinig sa mensahe, hindi mapigilan ni Lily ang patuloy na pag-iyak. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Robert, ngunit dahil sa labis na pagdurugo, nanghina ang kanyang katawan at siya ay bumagsak. Nang makita ni Lily ang kanyang amang nawalan ng malay, dali-dali niyang tinangka na pigilan ang pagdurugo upang mailigtas ito. Ngunit, sadyang iba ang itinakda ng tadhana. Sa kanyang mga huling sandali, tanging paghingi lamang ng tawad kay Lily ang nagawa ni Robert bago tuluyang binawi ng kamatayan ang kanyang buhay. Bumagsak si Lily at humagulgol sa tabi ng bangkay ng kanyang ama. Mas lalo pang sumidhi ang sakit ng kanyang puso, sapagkat ngayon lamang niya nakilala ang kanyang tunay na ama, ngunit agad din silang pinaghiwalay ng kapalaran.